What's up po mga paps? Here we go again for another video, and we were gonna review yung ating Yamaha Sniper 155 2023 model ng aking kapatid. I just took a break, okay, and now it's back to work. God made a way, that's the only way it works. I'ma walk this way till they put me in the dirt. May your kingdom come as in heaven on this earth to me. It's not what occurred to me. So without further ado, let's start the review. So meron pa akong 5 na hindi ko magustuhan at 5 din na magustuhan ko sa motor na to. So credits to the owner. Ito po yung pangalan ng owner. Yung kapatid ko, si Carl Sotes, Carworks, soon to be Carworks din po, magdadawa din siya ng page na. So start po tayo sa things I like sa motor na to, Sniper 155. Number 1 ko na nagustuhan is yung VVA niya. Sobrang tulin ng VVA. Ramdam na ramdam mo yung VVA kapag umabot ng 6,000 RPM yung andar ng motor na to. So sobrang tulin niya guys. Nagbibigay siya ng hatak parang turbo sa mga motor natin yung VVA na to. So second thing po guys is yung brake power ng Sniper natin. Kahit naka all stock siya, sobrang goods yung braking power niya. Ayun, naka RCB siya. Okay, at naka big this. I-review rin natin to in a separate video yung mga accessories sa kanyang Sniper. Maybe in the next video or don't know. Hit like and subscribe kung inaasahan niyo po yan. For the braking power po, okay, goods na goods po siya. Sobrang kapit po ng brakes compare sa Gixxer natin na medyo kailangan mong idiin yung brakes compare dito na sobrang ano lang, kahit liit mo lang na ganyan sobrang kapit na. Another thing na nagustuhan ko dito sa Yamaha Sniper, as you can see po guys, yan po mostly na ginagamit sa circuit. Yung Yamaha Sniper 155, Yamaha Sniper 150 at 135. Yan po yung common na ginagamit sa circuit kasi sobrang upgradable po siya guys. So kahit saan ka bumili, meron talagang stocks na Yamaha Sniper. Okay? So for the most common po guys is yung Raider. Mas common po sa parts compare sa ating Yamaha Sniper. So ika-apat na nagustuhan ko po guys is yung acceleration niya, which is 0 to 100 is sobrang dali niyang makuha guys with the power of the VVA at single overhead cam. Sobrang gaan po ng motor na to mag-accelerate compare dun sa Raider na medyo may delay. I guess may delay, pero sobrang tuloy naman ng Raider in the top end. So that's one of the comparison sa Raider at Sniper. So marami namang videos na Raider versus Sniper, so tingnan nyo na lang po yun guys. By the way, for the specs po ng ating Yamaha Sniper, same lang po siya, all stock lang po ng single cylinder, ng 4 valves, single overhead cam at may VVA po. At lastly po guys, one of my mga nagustuhan ko po sa motor na to is comfortable po siya sakyan compare sa Raider. Kasi mas comfortable pa rin yung dalawang yon compare dito. For me this is my opinion po guys, not kung meron po kayong, depende na po yan sa inyo kung meron po kayong nagustuhan o meron po kayong hindi nagustuhan sa mga na-review ko, kasi this is my own opinion po guys, disclaimer lang po. So that's all po guys, yung mga things na nagustuhan ko po sa motor na to, Yamaha Sniper 155 VVA. Number 1 po is yung VVA, number 2 yung brake power nya, sobrang kapit. Number 3 is upgradable, marami pong parts na available in the market. Number 4, acceleration is very good. 0 to 100 for less than 10 seconds. I guess hindi ko na po na videoan po. At comfortable po siya compare sa Raider. For the top speed po guys, nung all stock na to, 135 po yung top speed ko.
nung all stock pa siya. Nung nagkabit po siya ng MBR1 na pipe, naging ano po 0 to yung top speed ko po nung nag MBR1 po siya na pipe, na upgrade na po pati yung ECU, yung sprocket, umabot na po ng 151 po. Sagad-sagad na po yung RPM niya. Ngayon, since nag-replica pro po siya at meron po siyang sinalpak dito na hindi ko alam, maybe yung pitch black na ECU, so ngayon umabot na lang siya ng 145 yung top speed ko sa kanya. Pero sobrang bilis niyang kunin yung 135 na top speed ko noon. Less than 20 seconds, I guess. So yeah, that's all guys. So pumunta naman po tayo sa mga things na hindi ko gusto sa motor na to. Let's start with number 1. At ito na po siya, binibidyoan ko na po siya, yung headlight. Yung wala naman akong kontra na sa headlight na design niya. It just the fact na kahit dito sa Mio Gravis ko, same issue lang na medyo hindi siya gaano ka linaw pag gabi yung headlight. Kaya meron po siyang mini driving light. Nasaan na yan? Ito yung mini driving light niya. Additional po yan, safety sa ating riders, ang vision natin kapag gabi. Ito yung front fork issue. Sobrang tag-tag ng motor na to nung hindi pa pinaripak ng kapatid ko yung fork niya. So ngayon goods na siya kasi pinaripak na. So repack lang po yung solusyon din guys. Same with my Yamaha Mio Gravis. Meron din po siyang fork issue noon, kaso pinabayaan ko lang. I guess depende na yan sa tao. Sa akin kasi mas notable yung comfort compare sa ibang issue. Unlike dito sa Gixxer, sobrang comfortable ng front fork niya. Yung suspension is top notch. Hindi ko pa na-try yung Raider na all stock, so hindi ko siya ma-compare guys. So yeah, the front fork issue. Next thing po nga hindi ko gusto sa Yamaha Sniper is yung high speed stability po niya. Medyo hindi lang ko garantisado sa high speed. Nung nag top speed po ako, sinusure ko po na wala pong sagabal sa daan, yung straight na straight po talaga. So in normal circumstances dito po sa ating bansa sa Pilipinas, marami pong lupak. So when it comes sa high speed, medyo nagwawabol yung nagwawabol po yung manubela niya. Kagaya po noong death wobble, parang high speed siya, parang gumaganyan po. Hindi mo mamalang minsan dito po nararamdaman ng iba, pero sa akin nararamdaman ko talaga kapag sobrang high speed na 120 plus kilometers per hour po yung takbo, dyan na po nag-vary yung stability niya sa high speed. So the next issue is yung regarding po yun po sa high speed, at tayo po yung stock na kapag stock setting ka po guys sa stock sprocket po, stock ECU, at tayo po yung 6 gear. So minsan kailangan mo talaga ipabuelo yung 5th gear mo before mo po ikakambyo yung 6th gear nyo. Kaya po mas na po yung term, mas mabilis yung compare na natin sa Winner X, na mas mabilis po yung Winner X sa 6 speed na pang quick shift lang po. So ngayon di na po yan issue yung patay yung 6th gear kasi nakapagpalit na po siya ng sprocket. So yan na po yung solution niya guys, magpalit lang po kayo ng low speed sprocket. Okay, so another solution po guys sa ating high speed stability is maglagay po kayo ng steering damper. Hindi po noticeable sa, or magdagdag na lang kayo ng weight sa yung mga katawan kasi sobrang gaan ko guys. 55 kilograms na po guys ako guys. So ramdam ko talaga yung high speed stability niya, sobrang hindi talaga
Yeah. So the fifth thing na hindi ko po gustuhan sa motor na to is yung Yamaha issues. Yeah. Name it all. Alam nyo na po yan. Yamaha users. Yung Yamaha issues. Okay. Isa sa mga issue na nakuha ko yung panel niya, sunburn na po. Sunburn na po. Minsan nag-blur po ito. Minsan hindi naman. Same issue with that one. Yamaha din po yan. Okay. Yamaha issues po guys. Alam nyo na po yan. So, additional thing po guys sa ating sniper na hindi ko po nagustuhan is yung mainit po talaga siya sa checkpoint guys. As in, compare dun sa Suzuki Gixxer natin na kahit naka-open pipe, di pa rin sinisita ng mga pulis. Yan lang po yung solution ko guys. So, nilagyan ko lang ng 400. So, ito po guys, kilala po yung motor na to guys. So, mache-checkpoint ka talaga pag meron kang violation. So, warning lang po guys is kapag mag-upgrade kayo, siguraduhin nyo po na kayang yung ma-defensean yung self nyo or legal lang po yung pag-upgrade po guys. Kagaya to ng kapatid ko, legal lang po na pag-upgrade. Replica Pro po guys is a silent killer pipe. So, di mo siya mararamdaman na nandyan na sa likod mo. So, to conclude po guys, ating video, so far so good. It's depende na po yan sa inyo, yung opinion nyo. So, yan po yung opinion ko sa sniper. And recommendable po siya ba siya sa mga beginners? Yes, recommendable po siya sa mga beginners guys. So, mga raider, check nyo na lang po yung ibang underbone po guys, like Winner X and Raider for the comparison. So, that's all for today's video guys. Thank you guys for watching. Hit like and subscribe.